Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Alright! For today! The wait is finally over! McDonald's Brad Victoria is finally open to serve smiles and healing moments for everyone. Kaya, takit! Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Well, video na po yung pinapakita ko. Kasi nung una po, mga photos lang na kung saan sinasabi nga po nila na naandyan nga po si Congressman Arjo. Ngayon, wala na po. Literal na post video po yan ni Mengay sa kanyang Facebook page, mga kaaldab. Bakit nga po hindi sa Instagram? Bakit nga po ba sa Facebook na nagpo-post si Maine Polkerson? Kung mapapansin niyo yan, mga kaaldab, kakaiba na nga po ngayon. No? Dati-rati, bibihira mag-post si Mengay sa Facebook. Although nagpo-post din po siya. Pero kalimitan po sa Instagram. Pero ngayon, 2 dikit ata. No? Sa Facebook siya. O, patunay lang po yan, mga kaaldab, na karamihan ng basher ni Mengay ngayon nasa Instagram. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga army ngayon, basher na ni Maine. Kaya nga po kapag pinagtatanggol po si Maine, marami na nagre-react, marami na nagagalit. Kasi nga po, affected nga po sila. Naiinis nga po sila. Galit nga po sila dahil nga po pinagtatanggol ko si Mengay. Para kasi mga kaaldab na talagang nilaglag na ng pamilya tayo din. Si Mengay talaga yung nag-provoke na gawin ni Congressman Arjo ang kumbaga magnakaw dahil sa kapritsyo ni Mengay na mahilig mag-travel abroad. Tama po ba yun, mga kaaldab? Tama po ba yung mga sinasabi nila? Tama po ba yung mga bato nila para kay Mengay? Siyempre maraming nagre-react po kay Maine. Di po ba? Wala nang kakampi si Mengay, ilang Maine fanatics na lang. Yung Armin, kailangan lang naman sumibol yan. Ang mga Maine fanatics na since 2015, sila lang po talaga yung totoo na nagmamahal at sumusuporta po kay Mengay. At siyempre, isa na po tayo doon. Kaya kita nyo nga po, walang suporta ang ibinigay nga po ni Congressman Arjo kay Mengay. Dati, buong pamilya pumupunta sa Bulacan, di po ba? Na kung saan yan, madalas binabato pa nga po sa akin yan, pinapakita, ayan, Mr. Destiny, pamilya ni Congressman Arjo dito sa Bulacan, di po ba? Ngayon, wala na, antay-antay nyo kasi may revelasyon nga po dahil nagagalit nga po ang pamilya ni Mengay. Bakit nga po ba si Mengay yung pinuprovoke nila na nasa kanya lahat yung pera? Bakit yung pamilya tayo Bakit hanggang ngayon tahimik si Ilya? Minamagic na po di po ba? Dahil siyempre, kumbaga kailangan itago nila yung pera. Kailangan walang makita sa kanilang pera na bilyon. Di po ba? Yan ang pinapaliwanag ko, mga kaaldab, na hindi nila nagigets. Tapos sasabihin nila, ginagamit ko lang daw po yung Aldab. Common sense na lang po. Aldab po ako since 2015. Di po ba? Kaya normal lang po yung mga Aldab ang ibabalita ko. Hindi naman po tayo nakikisawsaw sa mga issue na maiinit ngayon. Hindi ko na babanggitin dahil sigurado trending naman po yung tinitignan nila Trending na trending po yung mga pinag-uusapan nila. Ako, Aldab lang naman ako. Kapag walang Aldab na update, hindi naman ako tumitingin sa iba. Kasi kumbaga mawawala kapag ka nakatuto ka sa Aldab kasi puro Aldab lang lalabas. Kapag tumingin ka sa iba, naku, napakarami nun. Panay-scroll ka na ng scroll hanggang sa hindi mo na makita yung mga update about sa Aldab Nation, about kina Mengay at kay Alden. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, laglagan na to, antayin nyo na lang. At sa mga nagsasabi po ng issue kay Anjo, dahil nakikisawsaw ako, dahil sikat na sikat daw po si Anjo ngayon,
dahil kay Tito Sen, tapos sinasabi nila, kala ko ba Aldab ka, bakit nakikisawsaw ka? Kay sa issue ni Angela, na common sense lang po, ang gusto po naming malaman at ang buong kwento, bakit pinaghiwalay ang Aldab? Hindi po ba? Pwedeng sabihin nila dahil kay Halusos, ibinenta kasi ng TBJ, kasi gustong kumita ng TBJ. O kasi TBJ naman talagang masasabi mo nag-provoke sa Aldab. Sila po talaga yung nag-push sa Aldab ng mga panahon na yun. Kung binenta nga naman, sabi nga ni Anjo Iliana, may sindikato sa loob ng Itbulaga. Anong sindikato? Sigurado yung mga bentahan ng mga project. May gusto ng iba. Ilaglag nyo na tong Aldab, napakalakas niyan, babayaran namin kayo. Name your price. Di po ba? Kaya nga po nandun na yung pumasok na yung mga di po ba? Yung mga sarswela. Kaya ni Marius, kung titignan nyo, taga ABS-CBN yan. Yan ang naging manager ni Mengay. Nakapagtataka, di po ba? ABS-CBN, naging manager ni Mengay. Samantalang marami naman pong i-recommenda si Rams David na tinanggal po. Yun dun pa lang sa mga issue na yun. Kapag nagsalita si Rams David kung ano na nga po ba talaga yung mga senaryo nangyari. Kung ano na nga po ba at bakit tinanggal. Yan ang gusto natin malaman na talagang alam din po ni Anjo Iliana yan. Kaya nga po mas maganda kung sa kanya po manggagaling. At kung totoong may relasyon talaga sila Mengay at si Richard Paul Carson, siya lang makapagsasabi niyan at siya lang po yung po pwede magsalita dyan. Sinasabi ko lang po ito mga kalab para lang po malinaw, para lang po klaro, lalo na nga po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Ngayon naintindihan nyo na si Mr. Destiny 101% Aldab na po tayo. Ano man po mangyari mga Aldab, ano man po yung sabihin nila, never po akong matitinag at never po akong magpapapekto. Kaya relax lang po kayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, napapakinggan sa social media, okay lang po yan. Importante lang naman po, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng update ni Mr. Destiny para po sa atin, para po sa fandom ng Aldab Nation. Di po ba? Kaya sa mga mamis dyan, mga senior, mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.